Kumusta mga bata? Andito na naman si Teacher Ann para magturo sa inyo sa Mother Tongue. Quarter 1, Week 7. At ang paksang aralin para sa araw na ito ay matukoy ang pangalan ng tao, bagay, hayop o lugar. Pagkatapos ng araling ito, inaasahan na ikaw ay makatutukoy ng pangalan ng tao, bagay, hayop o lugar, makinig at tumugon sa mga tanong sa isang pag-uusap, magbigay ng puna o damdamin sa isang kwento, at mabigkas ang simula at huling tunog ng salita. Mga bata, sabayan ninyo ako ngayong basahin ang tula. Ang pamagat ng tula ay Angpo at Opo. Angpo at Opo. Ang bilin sa akin ng ama't ina ko. Maging magalangin, mamumopo ako. Pag kinakausap ng matandang tao. Sa lahat ng okasyon, sa lahat ng dako. Kapag kausap ko'y matanda sa akin. Na dapat igalang, na dapat pupuin. Natutuwa ako na bigkas-bigkasin. Angpo at opo ng buong paggiliw. Nagustuhan niyo ba ang tula, mga bata? Tungkol saan ang tula? Tama, ang tula ay tungkol sa paggamit ng po at opo bilang paggalang. Tandaan ninyo mga bata na ang batang magalang ay mahal ng magulang at kinalulugdan ninuman. Ngayon ay tingnan at bigkasin ang mga salitang nakasulat sa ibaba. Ang mga salitang ito ay halimbawa ng pangalan ng tao, bagay, lugar o pangyayari. Tara, sabay-sabay nating bigkasin ang mga salita. Ama, ina, okasyon, Carlo, Mary, Pasko, lapis, at palengke. Tandaan ninyo mga bata na ang ama, ina, Carlo, at Mary ay halimbawa ng pangalan ng tao. Ang lapis ay pangalan ng bagay. Ang palengke naman ay pangalan ng lugar. At ang okasyon at Pasko ay tumutukoy naman sa pangalan ng pangyayari. Lagi mong tandaan na isinusulat ang simulang letra ng tanging pangalan ng tao, bagay, lugar o pangyayari gamit ang malaking titik. Ano po bang ibig sabihin ng salitang tanging o tangi? Ibig sabihin nito, yun talaga po ang totoong pangalan ng tinutukoy na tao, bagay, lugar o pangyayari. Kagaya sa inyo na mga bata o mag-aaral, bawat sa inyo ay may tanging pangalan o masasabi nating totoong pangalan. Naoobserbahan ba ninyo na kapag kayo ay sumusulat ng inyong pangalan, ito ay nagsisimula sa malaking titik? Ganon din yung inyong apelyido? Ito ay dahil ito ang inyong tanging pangalan. Halimbawa sa tanging pangalan ng tao ay Pedro, Jose, at Maria. Halimbawa naman sa pangalan ng lugar, Manila, Cebu, Naga. Halimbawa sa tanging pangalan ng mga bagay ay Nike, Samsung, at Mongol. At sa tanging pangalan ng mga pangyayari ay Bagong Taon, Araw ng mga Puso, at Pista ng Poong Nazareno. Ulitin ko po mga bata pag sinabi nating tanging pangalan, ito ay ang tiyak na pangalan o ang totoong pangalan ng tinutukoy na tao, bagay, lugar o pangyayari. Para sa gawain sa pagkatuto bilang isa, basahin at sundin ang mga gawain. Ang una mong gagawin ay
Sa iyong papel, gumuhit ng isang malaking hugis puso at isang malaking kahon. Pangalawa, ang mga salitang dapat nagsisimula sa malalaking letra ay isulat mo ito sa loob ng hugis puso. At sa panghuli, ang mga salitang nagsisimula sa maliit na letra ay sa malaking kahon naman isusulat. Naiintindihan niyo ba ang mga dapat ninyong gawin? Magaling! Obserbahan ninyong mabuti ang mga salitang nasa loob ng kahon. Makikita ninyo na may mga salita dyan na nagsisimula sa malaking titik. Isulat niyo lahat yan sa hugis puso. Ang mga salita naman na nagsisimula sa maliit na titik, ilagay niyo po sa kahon. Ang mga salita na inyong isusulat ay Pilipinas, tricycle, Enero, lupa, G. Molina, St. Joseph, Bayani, Visaya, Parke, Bandila, Bulaklak, Pangulo, Rodrigo Duterte, Paaralan at Simbahan. Ngayon ay makikita ninyo yung mga salitang nakasulat sa hugis puso at mga salitang nasa loob ng kahon. Tingnan ninyo kung tama ang inyong mga sagot. Ang mga salitang nagsisimula sa malaking titik na nakasulat sa puso ay Pilipinas, Enero, St. Joseph, Rodrigo Duterte, G. Molina, at Visaya. Ang mga salitang nasa loob ng kahon naman ay tricycle, lupa, bayani, parke, bandila, bulaklak, pangulo, paaralan, at simbahan. Tama ba lahat ang inyong isinulat? Mahusay! Tandaan nyo rin mga bata na kapag kayo ay sumusulat ng isang pangungusap, ito ay laging nagsisimula sa malaking titik. Sana ay naikintal rin sa inyong isipan na kapag tanging pangalan ng tao, bagay, hayop at lugar, ito ay nagsisimula sa malaking titik. Para sa gawain sa pagkatuto bilang dalawa, isulat ng wasto ang pangungusap gamit ang malaki at maliit na letra. Bilang isa, sina Sammy, Daniel, at Dave ay magkakaibigan. Bilang dalawa, galing Amerika ang mga darating na bisita sa Lunes. Bilang tatlo, ang Laguna de Bay ang pinakamalaking lawa sa Laguna. At bilang apat, hindi si nanay, kundi si Ate Rina ang maghahatid sa iyo. Tandaan niyong muli, isulat ng wasto ang mga pangungusap gamit ang malaki at maliit na letra. Mga bata, tingnan ninyong muli ang mga sumusunod na pangungusap. May nagbago ba? Dahil ang mga ito ay mga pangungusap, pinalitan natin yung mga simulang titik sa malaking titik. Ang mga pangalan ng tao, araw, at mga lugar ay pinalitan natin ng malaking titik. Tama ba lahat ang inyong mga isinulat? Napakahusay naman! Dadako naman tayo sa gawain sa pagkatuto bilang tatlo. Basahin ang pangungusap. Isulat ang titik ng tamang sagot. Bilang isa, anong titik nagsisimula ang salitang larawan? A. Titik L, B. Titik A, C. Titik S, D. Titik E. At ang tamang sagot ay A. Titik L. Bilang dalawa, alin sa sumusunod na pangalan ang may wastong pagkakasulat?
At ang tamang sagot ay titik C. Ang pangalan na Jose ay dapat nagsisimula sa malaking titik J. Bilang 3. Anong salita ang mabubuo kung dadagdagan ng isang titik ang aso? A. Masa. B. Basa. C. Aso. D. Laso. Ang tamang sagot ay D. Laso. Bilang 4. Namatay ang alagang aso ni Lito. Ano ang damdamin ni Lito sa pagkamatay ng kanyang aso? A. Masaya. B. Takot. C. Malungkot. D. Galit. At ang tamang sagot ay titik C. Malungkot. At sa bilang 5, masipag mag-aral si Levi. Tuwing umuuwi siya ay agad niyang binubuklat ang kanyang mga aklat at kwaderno. Ano ang maaaring mangyari kay Levi kapag natapos ang markahan? A. Lalaki siyang tamad. B. Magiging pulubi siya. C. Titigil siya sa pag-aaral. D. Magkakaroon siya ng matataas na marka. At ang tamang sagot ay titik D. Magkakaroon siya ng matataas na marka. Kumusta mga bata? Very good ba lahat ang inyong mga sagot? Ang galing-galing nyo naman. Para sa gawain sa pagkatuto bilang 4, tingnan ang mga larawan. Banggitin kung ano ang napapansin mo. Isulat sa sagutang papel kung ano ang damdamin na nakikita sa bawat bata sa larawan. Ngayon, para sa inyong panghuling gawain, gumawa ng 3 pangungusap na nagpapakita ng iyong damdamin tungkol sa mga magagandang pangaral ng mga mas nakatatanda sa iyo. Gawin ito sa sagutang papel. Hanggang dito na lang pala ang ating aralin sa Mother Tongue ngayong araw. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muli mga bata. Paalam!